Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago ka pumikit at hayaang dalhin ka ng antok sa tahimik na panaginip, samahan mo muna ako sa isang munting kwento. Isang kwento na magaan lang sa dibdib, may konting tawa, may kaunting aral, at may halong kabutihan. Ito ay tungkol sa isang simpleng tambay na si Makoy, isang taong kilala sa kanto, hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa kanyang kabaitan at kakayahang magdala ng ngiti sa bawat tao. Sa tindahan ni Aling Puring, doon siya madalas nakatambay. Doon umiikot ang mga kwento ng kanyang araw at doon nagsisimula ang mga maliliit na kabayanihan na hindi mo akalaing mahalaga pero nakakapagbigay ng ginhawa sa iba. Kaya humiga ka na, huminga ng malalim at hayaang dalhin ka ng kwento ni Makoy sa isang magaan at nakakaantok na paglalakbay. Dahan-dahan na tayong magsisimula. Maagang nagigising si Makoy kahit wala naman siyang opisyal na trabaho noon. Hindi siya tipong gigising ng tanghali at babangon lang para kumain. Para sa kanya, ang umaga ay may sariling kwento, tahimik, malamig pa ang hangin at hindi pa masyadong maingay ang paligid. 6:00 pa lang, naririnig na niya ang kaluskos ng walis tingting mula sa tindahan ni Aling Puring. "Magandang umaga, Makoy," bati ni Aling Puring habang nagwawalis sa harap ng tindahan. "Magandang umaga rin po, Aling Puring. Mukhang maagang nagising si araw ngayon sagot niya habang humihigop ng kape mula sa lumang plastik na tasa. Sa gilid ng tindahan ay may silyang kahoy. Makintab na ang ibabaw dahil sa dami ng taong naupo roon. Doon nakapwesto si Makoy, hindi para magbantay ng tindahan, kundi para magmasid sa paligid. At syempre, maghintay ng kung anong mangyayari sa araw na iyon. Habang nakaupo, may nadaanan siyang matandang babae na may bitbit na bayong na halatang mabigat. "Lola, ako na po niyan," sabi ni Makoy sabay kuha sa bayong. "Naku, salamat iho. Mabigat kasi ito. May bigas at prutas pa," sagot ng matanda. Dinala niya hanggang sa bahay nito na mga 3 kanto lang ang layo. Hindi naman niya hinihintay ng tip o kahit anong kapalit. Para sa kanya, yung simpleng ngiti at salamat ng tao, sapat na. Pagbalik niya sa tindahan, nandun pa rin si Aling Puring, nakangiti. "Makoy, kung lahat ng tambay katulad mo, baka wala nang problema sa barangay." Ngumiti lang siya. Hindi siya sanay purihin, pero sa loob-loob niya, masarap din pala sa pakiramdam. Hindi nagtagal, dumating si Boyet, isa sa mga katambay niya. "Pare, balita mo, si Mang Teryo daw, nahuli kahapon sa sabong." Napailing si Makoy. Di ba bawal na nga yun? Hay nako, hindi talaga natuto. Tawanan sila saglit, tapos balik sa katahimikan. Sa umagang iyon, walang malaking kaganapan. Pero para kay Makoy, sapat na makita niyang kumikilos ang paligid. May bumibili ng tinapay, may batang naglalaro ng goma, may aso na nakahiga sa gilid ng kalsada. Simple lang, pero buhay. Mataas na ang araw nang bumalik si Makoy sa silya sa gilid ng tindahan. May hawak siyang pandesal na binili kay Aling Puring. Kinakamay lang habang umiinom ng kape. Habang nagkakape, may dumaan na tricycle at biglang huminto sa harap ng tindahan. Medyo masikip ang espasyo, kaya tumayo si Makoy at sinenyasan ng driver. "Kuunti pa. Ayan, diretso." "Oh, hinto na." "Salamat, Makoy. Buti nandito ka," sabi ng driver habang nakangiti. "Walang anuman, boss," sagot niya sabay balik sa silya. Makalipas ang ilang minuto, may nakita siyang matandang lalaki na may tungkod at gustong tumawid. Medyo mabigat ang trapiko,
at wala masyadong tumitigil para magbigay daan. Tumayo agad si McCoy, pumuesto sa gitna ng kalsada at iniangat ang kamay para pahintuin ang mga sasakyan. "Sige po, Lolo, dahan-dahan lang po tayo," sabi niya habang inaalalayan ng matanda. Pagdating sa kabila, nagpasalamat ang lolo. "Salamat, iho. Kung wala ka, baka nandun pa ako sa kabilang bangketa hanggang ngayon." Ngumiti lang si McCoy, sabay balik sa silya. Bit-bit ang konting pride na wala namang yabang. Hindi pa siya nakakaupo ng maayos. May isa na namang matandang babae na may dalang malaking plastic ng groceries. Halatang mabigat at medyo nanginginig na ang kamay nito. "Ako na po niyan, nanay," sabi ni McCoy, sabay kuha ng bit-bit. "Ay naku, salamat. Malapit lang naman, anak. Pero hirap na talaga ako," sagot ng babae. Naglakad sila papunta sa bahay nito na mga 2 kanto lang ang layo. Pagkabigay niya, dumiretso na siya pabalik sa kanto. Pagbalik niya, naroon na si Biboy at Ronald. Si Biboy, laging may dalang mani para merienda. Si Ronald naman, may baong chismis. "Pare, may bagong magtataho dito sa atin. Masarap daw taho niya," sabi ni Ronald. "Talaga? Si Mang Cardo? Saan napunta?" tanong ni McCoy. "Wala Pumunta daw sa anak niya sa probinsya," sagot ni Biboy habang ngumunguya ng mani. Nagpatuloy lang sila sa kwentuhan hanggang sa dumating ang bagong magtataho. "Posing, akin na iyang 2 baso," sigaw ni Ronald. "Isa lang sa akin," sabi ni McCoy, sabay ngiti. Hindi niya kailangan ng sobra, pero gusto rin niyang sumuporta sa bagong vendor. Habang nangyayari lahat ng iyon, tahimik lang si Aling Puring sa loob ng tindahan. Pero halata ang ngiti. "McCoy, alam mo bang malaking tulong ka dito? Kung wala ka, baka puro reklamo na ang naririnig ko sa mga motorista at nagdaraan. Kasi po, dito na ako nakalugar. Kaya parang obligasyon ko na rin po," sagot niya habang kumakamot ng ulo. Sa araw na iyon, 3 beses pa siyang tumulong magbuhat ng mabibigat na dala. 2 beses siyang nagmando ng parking. At ilang beses din siyang nag-alalay sa pagtawid ng mga tao. Hindi niya alam, pero unti-unti na palang napapansin ng mga tao sa barangay ang ginagawa niya. Mag-aalas 3 ng hapon at mainit pa rin ang sikat ng araw sa kanto. Nasa silya pa rin si McCoy. Ngayon ay may kasamang halo-halo na binili kay Aling Puring. Katabi niya si Ronald na tila walang balak umalis. At si Buyat na ngayon ay nakasandal na sa poste, kumakain ng fishball. "Pare, kung iisipin mo, ikaw na ata pinaka-busy na tambay dito," biro ni Buyat habang sumubo ng isa pang fishball. "Busy? Wala nga akong sweldo," sagot ni McCoy sabay tawa. "Oo nga, pero lahat ng tao kilala ka na. Parang ikaw na unofficial tanod ng barangay," dagdag ni Ronald. Ngumiti lang si McCoy. Hindi niya talaga iniisip na trabaho yun. Para sa kanya, natural lang tumulong kung may kailangang tulong. Habang nag-uusap sila, may batang humahabol sa bola na lumagpas sa kalsada. Agad tumayo si McCoy at iniharang ang sarili para pigilan ang paparating na tricycle. "Uy, ingat! Huwag basta tatawid," sigaw niya sa bata, sabay abot ng bola. "Salamat, Kuya McCoy," sagot ng bata bago tumakbo pabalik sa laro. Pagbalik niya sa silya, nakangisi si Ronald. "Kitang-kita ko, pre. May superhero ka palang tinatago sa loob mo." "Ano ka ba, pre? Hindi ako superhero. Marami lang talagang hindi nag-iingat dito," natatawang sagot ni McCoy. Kinahapunan, dumating ang isang sasakyan na may mga bisita mula sa kalapit na bayan.
Medyo nahirapan silang mag-park dahil makitid ang kalsada. "Akin na, boss. Ako na mag-guide sa inyo," sabi ni Makoy sabay kaway ng kamay. "Kaliwa ng konti. Sige pa. Ayan, sakto." Pagbaba ng driver, napangiti ito. "Salamat bro. Ayos ka, parang tanod ah." "Tindahan lang po bantay ko," biro ni Makoy. Eksaktong dumadaan noon si Kapitan Robin sakay ng motor. Napansin niyang maraming tao ang tinutulungan ni Makoy. Huminto siya sandali sa harap ng tindahan ni Aling Puring. "Makoy!" tawag ni Kapitan. "O Kap, magandang hapon po," sagot ni Makoy. "Bakit parang araw-araw kitang nakikitang tumutulong dito? Wala ka bang ibang ginagawa?" tanong ni Kapitan. Pero may halong ngiti sa mukha. "Wala naman po. Kasi nandito lang ako. Kaya kahit sino po makita kong nahihirapan, tinutulungan ko na." Tumango si Kapitan. "Magaling diyan. Sige, tuloy mo lang ginagawa mo. Babalikan kita." Hindi na nagtanong si Makoy kung bakit siya babalikan, pero may kutob siyang may kakaibang mangyayari. Pag-alis ni Kapitan, lumabas si Aling Puring mula sa tindahan. "Makoy, baka bukas bigla ka na lang may uniforme ng tanod ah." "Naku, Aling Puring, baka pati tindahan niyo bantayan ko na rin." Nagkatawanan silang dalawa. Sa araw na yun, kahit simple lang ang ginawa ni Makoy. Nag-guide sa parking, nagligtas ng bola ng bata, tumulong sa ilang mamimili. Malinaw na may tumatatak na sa mga tao. Unti-unti nang lumalapit ang sandali na magbabago ang tambay life niya. Makalipas ang 2 araw mula nang dumaan si Kapitan Robin sa kanto, dumating siya ulit. Pero ngayon ay hindi na nakamotor. Nakasakay siya sa tricycle at may dalang malaking plastic na may lamang asul na uniforme. Pagkababa, agad siyang lumapit sa tindahan ni Aling Puring kung saan, syempre, nakaupo si Makoy sa silya. "Makoy," bungad ni Kapitan, "handa ka na ba?" "Handa saan po, Kap?" tanong ni Makoy habang nagkakape pa rin. Ngumiti si Kapitan at iniabot yung uniforme. "Simula ngayon, opisyal ka ng barangay tanod. Kita ka araw-araw dito, tumutulong kahit walang sweldo. Kaya naisip naming bigyan ka na ng opisyal na posisyon. May kaunting allowance pa iyan, para may pangkape ka." Napakamot ng ulo si Makoy. Halatang nagulat. "Naku, Kap, baka hindi bagay sa akin ito. Sanay lang ako dito sa silya, nagkakape." "Abay, mas bagay lalo sa'yo. Diyan ka na rin lagi. Mas maganda may opisyal na dahilan ka," sagot ni Kapitan sabay tawa. Si Aling Puring naman ay nakangiti habang inaabot ang plastic cover para mailatag ang bagong uniforme. "Oh, Makoy, isuot mo na. Tingnan natin kung gwapo ka dyan," biro ni Aling Puring. Dahil wala nang kawala, sinuot ni Makoy ang asul na polo na may tatak ng barangay sa dibdib. Medyo maluwag sa kanya, pero maayos naman tingnan. "Uy, parang artista sa teleserye," sigaw ni Ronald na biglang dumating. "Parang extra sa teleserye," dagdag pa ni Boyet na agad nilang pinagtawanan. Kinabukasan, dumating si Makoy sa tindahan na naka-uniforme na. Wala naman talagang pagbabago sa ginagawa niya. Tumutulong pa rin siya mag-park ng tricycle. Tumatawid ng mga bata at matatanda at kumakaway sa mga kakilala. Ang kaibahan lang, ngayon, mas madali nang sumunod ang mga motorista kapag siya na ang sumenyas. Isang beses, may dumaan na motor na medyo mabilis sa kanto. Agad niyang iniangat ang kamay at sumigaw, "Oy, dahan-dahan lang boss, baka may bata." Huminto agad ang motor at nagsorry ang driver. "Pasensya na po Sir Tanod," sabi nito. Sir Tanod agad. Bulong ni Makoy sa sarili sabay ngiti. Bandang hapon,
May nakita siyang dalawang batang nag-aagawan ng tsinelas sa gitna ng kalsada. "Hoy! Ano yan? Baka masagasaan kayo," sigaw niya habang lumalapit. Nang malaman niyang naglalaro lang pala ng tumbang preso gamit ang tsinelas, napailing na lang siya. "Sa gilid na lang kayo maglaro mga bata, para safe," payo niya. Marami ang natuwa sa bagong posisyon ni McCoy. Sa wakas, opisyal na ang tanod ng kanto, sabi ng isang naglalakad na ginang. "Mas safe na dito. May nakabantay na buong araw," dagdag pa ng isa. Hindi man sanay si McCoy na may ganitong atensyon. Ramdam niya na mas may saysay na ngayon ang pagiging tambay niya. Unang linggo ni McCoy bilang tanod at hindi niya maikaila na parang mas bumigat ang dating niya sa kanto. Hindi dahil sa uniforme, kundi dahil tuwing dumadaan siya, napapatingin ang mga tao. Minsan may ngiti, minsan may simpleng tango, at minsan may pabirong saludo. Pero kahit pa opisyal na siya, hindi nagbago ang routine niya. Sa umaga, nandun pa rin siya sa silya ng tindahan ni Aling Puring. May hawak na kape at nakamasid sa paligid. Isang umaga, may matandang ginang na kilala sa pagiging prangka ang tatawid. "Tanod, tulungan mo nga akong tumawid at baka masagasaan ako," sabi nito habang nakakunot ang noo. Agad siyang lumapit at inalalayan ito. Pagdating sa kabila, biglang ngumiti ang lola. "Salamat iho, hindi ka lang pala pogi, magalang ka pa." Medyo nahiya si McCoy at natawa na lang. "Wala yun, Nay." Tanghaling tapat, may dumating na delivery truck sa kanto para maghatid ng soft drinks sa tindahan ni Aling Puring. Medyo mahirap i-park dahil makitid ang espasyo. "Akin na po, ako na mag-guide," sabi ni McCoy. Habang sumisenyas, biglang sumigaw si Ronald mula sa gilid. "McCoy, baka magkamali ka niyan. Maging soft drink delivery boy ka na rin." Tawanan ang mga tambay. "Walang problema, basta may libreng coke," balik biro ni McCoy. Bandang hapon, may batang umiiyak sa gilid ng kalsada. Nilapitan agad ni McCoy. "Bakit? Anong nangyari?" tanong niya. "Nakatakas po si Bantay," sagot ng bata habang humihikbi. Tinulungan niya itong hanapin ang aso. Ilang minuto lang, nakita nila si Bantay sa ilalim ng mesa ng karinderya, kumakain ng tira-tirang kanin. "Aba, lakas ng trip ng aso mo," natatawang sabi ni McCoy. Ngumiti ang bata at nagpasalamat. Minsan, habang nagbabantay, lalapit si Biboy at Puyet para maghatid ng balita. "Pare, may bagong karinderya raw sa kabilang barangay. Masarap daw bulalo nila. Kapag libre ako, puntahan natin," sagot ni McCoy. "Libre ka araw-araw," singit ni Ronald na ikinatawa ng lahat. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas nagiging magaan ang loob ng mga tao kay McCoy. May mga dumadaan na bumabati ng magandang araw tanod. May mga bata na kumakaway sa kanya habang naglalaro. At si Aling Puring, halos araw-araw siyang pinupuri. "McCoy, maliban sa tindahan, parang buong kanto na rin ang binabantayan mo." Simula nang maging barangay tanod si McCoy, parang mas naging makulay ang araw niya. Kung dati, nakatambay lang siya sa kanto ng tindahan ni Aling Puring, ngayon ay meron na siyang opisyal na tungkulin. Pero kahit tanod na, hindi pa rin nawala ang pagiging kalog at magaan ang loob niya sa tao. Isang umaga, habang nagkakape si McCoy sa tabi ng tindahan, lumapit si Aling Puring. "McCoy, anak, napansin ko ha, ang daming humahanga sa'yo ngayon. Dati, tambay ka lang dito. Ngayon tanod ka na, tapos ang sipag mo pa rin tumulong sa tao." Ngumiti lang si McCoy at sumagot, "Ay,
Naipuring, ganun pa rin naman ako. May ID lang. Sabay turo sa nakasabit na tanud ID niya sa leeg. Minsan, habang nagroronda, nakita niya si Mang Cardo na nahihirapan magbuhat ng sako ng bigas. Agad niya itong nilapitan. Mang Cardo, ako na po dyan. Baka ma-strain kayo. Abay salamat Makoy. Kung lahat ng tanod kagaya mo, wala nang mabibigatan sa barangay. Biro ng matanda. Hindi rin nawawala ang mga kaibigan niyang tambay noon. Madalas pa rin silang magkwentuhan sa kanto kapag walang duty si Makoy. Makoy, hindi ka na namin masyado nakakausap Reklamo ni Densyo, isa sa mga tropa. Huy, huwag ka mag-alala. Kahit tanod ako, tropa pa rin kita. Pero kung may gagawin kang kalokohan, huhulihin na kita. Nagtawanan sila. May pagkakataon ding may nag-aaway na driver at tricycle sa tabi ng tindahan. Bilang tanod, trabaho ni Makoy na ayusin ang sitwasyon. Lods, huwag mainit ulo. Hindi naman ninyo masusolusyonan yan sa sigawan. Ayusin natin. Parang kape lang. Mas masarap pag mainit, pero hindi sunog, sabi niya, na ikinatawa ng mga tao sa paligid. Sa huli, nagkamayan ng dalawa at umalis na lang ng walang gulo. Kahit ganun lang, pakiramdam ni Makoy, malaking bagay na ang napapakalma niya ang mga tao. Para sa kanya, ang pagiging tanod ay hindi lang pagbabantay ng barangay, kundi pagbibigay ng kapayapaan sa mga kapitbahay. Sa gabi, pag-uwi niya sa bahay, madalas siyang nakangiti habang nakahiga. Grabe, dati tambay lang, ngayon tanod na. Pero higit sa lahat, mas masarap pala sa pakiramdam yung nakakatulong ka. Pulong niya sa sarili bago pumikit. Kinabukasan, dumating ang araw ng barangay fiesta. Maaga pa lang, gising na si Makoy. Hindi na siya basta tambay ngayon, isa na siyang tanod, kaya kailangan presentable at handa sa lahat ng oras. Suot niya ang kanyang bagong uniforme na medyo maluwag pa sa balikat, pero proud na proud siya. Paglabas niya ng bahay, nakita niya agad si Aling Puring na abala sa tindahan. Aling Puring, aba, tanod Makoy, gwapo Makoy, syempre ma'am, duty na tayo ngayon. Aling Puring, oh, sige, bantayan mo na rin itong tindahan Baka mamaya may magpanggap na raffle winner dito. Makoy, walang makakalusot sa akin ma'am. Para sa barangay, para sa tindahan. Habang abala sa pagbabantay, dumating sina Dodong at Marius, mga kapwa tambay na barkada ni Makoy noon. Dodong, uy pare, ibang klase ka na ngayon May uniforme na. Makoy, oo, pero hindi ibig sabihin titigil na tayo sa kwentuhan. Pero ngayon, mas may purpose na. Marius, tama yan. Galing mo Makoy, dati tambay lang tayo dito. Ngayon may silbi na. Sa kalagitnaan ng fiesta, dumating ang ilang matatandang hirap tumawid sa kalsada. Agad na lumapit si Makoy at tinulungan silang tumawid ng maayos. Ang ilan ay may bitbit pang mabibigat na bayong ng gulay at prutas. Hindi na rin siya nagdalawang isip na buhatin iyon. May oras din na may sasakyan na nahirapang magpark sa gilid dahil siksikan ng tao. Nilapitan ni Makoy, ginabayan ang driver hanggang maayos itong makapwesto. Napansin ng kapitan ang pagiging aktibo ni Makoy at lumapit sa kanya. Kapitan, Makoy, yan ang gusto ko sa'yo. Dati akala ko tambay ka lang na walang patutunguhan. Pero iba pala. May malasakit ka sa tao at sa lugar natin. Makoy, salamat po kapitan. Basta po para sa barangay, laging handa. Naging masaya ang buong fiesta. May palaro, kantahan, at tawanan. Pero para kay Makoy,
Ang pinakamahalaga ay ang nakita niyang mga ngiti sa mukha ng mga taong natulungan niya. Minsan, hindi mo kailangang maging mayaman o sikat para makatulong. Sapat na ang simpleng malasakit sa kapwa. Kahit simpleng gawain tulad ng pagtawid sa matanda o pagbuhat ng mabigat para sa kanila, malaking bagay na yun sa puso nila. Kaya ngayong gabi, kung ikaw ay nakahiga na sa iyong kama, isara mo ang iyong mga mata at isipin mo na parang ikaw si Makoy. Simple lang ang buhay, pero puno ng kabutihan at malasakit sa kapwa. Damhin mo ang malamig na simoy ng hangin sa kanto, ang mahina at masayang tawanan ng mga kaibigan, at ang pakiramdam na alam mong may nagawa kang mabuti ngayong araw. Huminga ka ng malalim, marahan, at hayaan mong dalhin ka ng mga mabubuting alaala sa isang mahimbing at payapang pagtulog. Magandang gabi.